changes not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see, and all I have needed thy hand hath provided. And great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter, springtime and harvest, the sun, moon, and stars in their courses above, and join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. And great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see, and all I have needed thy hand hath provided. And great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and a peace that endureth, thine own dear presence to cheer and to guide, strength for today and bright hope for tomorrow, blessings all mine with 10,000 beside. And great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see, and all I have needed thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, Lord, unto me. Magandang umaga muli sa bawat isa sa atin at welcome ang bawat isa sa ating prayer covenant or early morning devotion dito sa St. Paul United Methodist Church. Pero bago tayo magsimula, samahan niyo muna ako sa isang maiksing panalangin. O aming Panginoon, pinupuri ka po namin, pinasasalamatan ka po namin sa umagang ito, Lord.
Maraming salamat po aming Ama, at muli ay pinagbuklod niyo po ang bawat isa sa amin, pinagsama-sama niyo po kami kahit hindi man po sa pisikal na pamamaraan, o aming Ama, ay nandito po kami Lord ngayon, nagsasama-sama upang mapakinggan ang inyong mga salita. Patuloy niyo nga po kaming samahan at gabayan, o aming Ama, sa umagang ito Lord, upang patuloy namin na maintindihan ang inyong mensahe sa pamamagitan ng inyong mga salita, o aming Ama. Maraming salamat Lord sa patuloy na biyaya nito. In Jesus name we pray. Amen. So muli, isang magandang umaga at isang bagong taon, masaganang bagong taon sa bawat isa sa atin, diba? So 2025 na, ang bilis ng panahon, ano? So pero sa umagang ito, ang pagbabasihan ng ating tatalakayin, ang ating pag-uusapan ay mula sa unang Korinto, Kabanata 12, talata 1 hanggang 11. So, babasahin ko siya sa magandang balita. Pero gusto ko yun, doon lang tayo mag-focus para sa akin, pinakabuod ng ating pag-uusapan ngayon ay sa mga kabanata na 4 at 11. So, ito yon. So, iba't iba ang mga espiritual na kaloob, ngunit iisa lamang ang espiritong nagkakaloob ng mga ito. Ngunit isang espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob sa bawat isa ayon sa kanyang ipinasya. So, diba, ang title ng ating pag-uusapan sa umagang ito ay ang mga kaloob ng Espiritu Santo. Diba? Mga kaloob or mga gifts, diba? Regalo. So, alam ko na madami sa inyo, madami sa atin nakatanggap ng maraming regalo ng Pasko, diba? Merong mga damit, mga pagkain, mga iba't ibang klase ng mga gadgets. Sa mga bata naman, mga laruan, o kaya ay pera, diba? So, ang tunay nga, diba, na pag nakakatanggap tayo ng mga regalo, masaya ka, diba? Masaya tayo kasi ang unang pumapasok sa atin ay mahalaga ka sa nagbigay. Kasi syempre, diba, naalala nila tayo sa dami-dami ng mga kakilala nila, kumbaga, nasama tayo sa gusto nilang pagbigyan ng regalo. So, nandun yung sense of gratitude, diba? At higit sa lahat, yung alam natin na ang pagbigay ng regalong iyon, may kalakip na pagmamahal. So, pero, diba, ito ay mga material na bagay lamang. So, ang gifts na pag-uusapan talaga natin sa umagang ito ay yung mga spiritual na bagay, yung mga bagay na may kinalaman sa espiritu at gawa ng espiritu. So, tungkol ito sa spiritual gifts, diba? And what's more exciting and amazing, diba? Yung sino ang source ng gifts na ito, diba? Ito ang the Holy Spirit. Anumang ministry gifts or kakayahan ka ngayon, diba? Yan ay galing sa Diyos. Pero hindi dahil ikaw ay qualified ka or mas magaling ka sa iba, diba? O kaya mas deserving ka. It's because tinanggap mo iyan because of the grace of God. So, diba, si mga gifts niyan, spiritual gifts niyan, pinagkaloob sa iyo ng Panginoon, ng banal na espiritu, dahil ito sa biyaya ng Panginoon. Merong iba't ibang mga kaloob, diba? May mga pagkakaiba ng mga ministeryo, diba? Yung mga kasamahan natin sa church, diba? So, iba't ibang mga gawain, ngunit ang lahat ng ito ay nagmula sa isang banal na espiritu at Diyos na gumagawa ng lahat. So, kapag tayo nagkaroon ng spiritual gift from God, gamitin natin ito para mas makainganyo tayo ng ibang mananampalataya na sila din ay palaguin or alamin yung sariling gift nila. Kasi diba minsan parang unaware tayo kung ano yung mga spiritual gifts na meron tayo. Huwag sana itong maging dahilan para tayo maging mapagmataas. Diba yung feeling mas nakakaangat ka sa iba, diba? Sa madaling salita, yung iba kasi para naging access nila yun para maging VIP sila, kumbaga. So, hanggat hindi natin nakikitang mabuti, hindi natin nalalaman, kumbaga, napagtanto kung ano layunin ng Diyos sa bigay niya sa ating spiritual gifts, kailangan nating pag-aralan ang mga tinuro ni Pablo tungkol dito, kung paano natin gamitin yung mga spiritual gifts na yon. Sa huli, di ba, ang taimtim na hangarin lang naman, ang pinaka layunin ng pagbigay ng magandang regalong ito sa atin ay bagamat ang banal na espiritu ang bibigay ng kaloob, so mabuti at nararapat para sa atin na hangarin ang mga ito. Dapat tayo mismo ang magkaroon naman parang initiative, parang ganun. So, hingin natin sa Panginoon lahat sa pagpapasakop sa plano ng Diyos. With a focus on love, diba? Not on the gifts themselves. Ang mga regalo ay mga paraan lamang upang maihayag at matanggap natin ang pagmamahal mula sa Diyos
at pagmamahal sa isa't isa. So, kaya, mga kapatid, ngayong bagong taon, so binigyan tayo ng panibagong simula ng ating Panginoon. Kasi diba, New Year, new beginning, diba? Simulan natin. Simula ito para linangin natin or alagaan natin ang mga spiritual gift na ipinagkalob niya sa atin. Patuloy tayong maging vessel of blessings by being open to God's will and using your talents to help others. So, to God be all the glory. Samahan niyo ako sa pangwakas nating panalangin. Aming Panginoon, nagpapasalamat po kami sa inyo, Lord, sa iba't ibang spiritual gifts na pinagkakalob niyo po sa amin na aming Ama. Batid namin na sa iba sa amin, Lord, ay hindi pa ito nadidevelop. Hindi pa namin nalalaman, Lord. Pero ipakita niyo po sa amin ang tamang paraan, ang tamang proseso, aming Ama, upang ma-develop po namin ito at magamit po namin higit sa lahat sa tama para makatulong sa aming kapwa, para patuloy po namin, Lord God, na maipalaganap ang inyong mga salita, ang inyong pag-ibig, o aming Ama, na aming nadarama na sa pamamagitan nito, Lord God, ay may padama rin namin sa aming kapwa, o aming Ama, Lord. Maraming salamat, Lord, sa patuloy na biyaya, sa kalakasan ng katawan na bawat sa amin, Lord. Patuloy kaming nananalangin sa inyo, humihingi ng awa, ng kapatawaran, o aming Ama. Humihingi po na kami ng kagalingan sa lahat ng mga may sakit, Lord God. Patuloy niyo po kaming samahan, aming Ama, sa anumang hamon ng buhay na aming kaharapin sa bagong taon na ito, Lord. Pero alam po namin na aming Ama, na kayo po ang aming kalakasan. Kayo po, Lord, ang pagkukuhaan namin ng aming lakas, ng aming pag-asa, Lord, upang harapin ang bagong taon na ito, aming Ama, ng puno ng pag-asa, ng puno ng pag-ibig, ng pagmamahal para sa inyo at para sa aming kapwa, o aming Ama, Lord God. Maraming salamat po, Lord, at patuloy po namin tinataas, o aming Ama, sa inyo ang buhay ng bawat isa sa amin. Kaya patuloy niyo po kaming samahan, Lord God. Patuloy po kayong pumagitna sa lahat ng mga gawain namin, sa lahat ng aming mga plano, o aming Ama, Lord God. Maraming salamat po, aming Ama, at patuloy po namin binabalik sa inyo, Lord, lahat ng kapurihan, lahat ng pasasalamat, o aming Ama, Lord God. Ito po aming Ama, aming panalangin at hiniling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. So, good morning po muli sa bawat isa sa atin.